Ay mga sis, andito na tayo sa city ulit kasi tumawag yung friend ko. May amo daw naghahanap. So for interview tayo bukas. 2-3 amo. Interview. Sana papasa tayo doon sa 3. Nainis lang ako ba? Yung bang maghahanap buhay ka tas hindi ka suportado ng asawa mo kasi ang isip maglalandi ka lang. Sabihan ka lang, o sige, masaya ka dun, magpabigay ka ng maraming pera dun sa mga lalaki sa city. Utak palangka. Baluktot talaga ang utak kahit kailan. Init dito eh. Yung ba yung sasabihin ka na nag-aaway talaga kami ni Elias pagdating sa mga ganitong usapin, yung pagkatrabaho. Ang laking galit niya. Gusto lang niya nakakabit ako sa kanya palagi. Gusto niya nakakabit ako nalagay ako sa kabulsa niya lagi. Sabi ko, hindi man pwedeng ganun. Hindi man makain yung love. Anong love? Po. Basta pagdating sa ganitong usapin, away to the max kami. Sabi ko, bakit wala kang plano sa future ng mga anak natin? Ako nagpapakanda hirap. Kung alam mo lang yung trabaho ko. Sabi ko, may mga anak tayo, malalaki na sila. Isa yung college natin, magka-college din yung isa sa susunod. Basta, ayaw niya sana akong ihatid dito sa city, mga sis. Sabi niya, kagabi pa kami away. Walang imikan. Ayaw ko yung sumuyo-suyo sa mga taong ganyan, yung mga tupakin. Tupakin ba? Kasi pag suyuin mo, hoy! Wala talaga sa vocabulary ko yung magsuyo-suyo. Hoy! Ganyan yung una niyang asawa, yung suyuin siya. Nasanay siguro siya. Ako hindi. Kung magalit ka na magalit yan. Paggabi pa, tas sabi niya kanina umaga, pagising, hatid kita ng driver. Ayoko maghatid sa'yo. Kaya mo? Uupo ako with lalaki. Baka sabi-sabi lang yan sa isip-isip ko, pero hindi ko siya sinagot. Hindi naman kaya. Siya naman naghatid. Kasi siguro pag inisip niya, pag ipahatid ko to ng driver, baka himasin si Rosana. Ganun ang nasa utak nun. Sabi ko, bakit hindi mo ibahin yung pagsisilos mo? Mga tiguwang na tayo. Bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Baguhin mo nga yan. Mamamatay ka lang sa kakasilos. Sa kakaisip, may stress ka sobra sa kakasilos mo. Yan sabi ko sa kanya. Wala akong ginagawa, nagtatrabaho lang ako. Ikaw, ang dumi-dumi ng utak mo. Ang daming driver doon, ganito. Siyempre, mayaman yung amo mo. Kaya kumuha ng mga katulong kasi mayaman eh. Sabi, kailan ka pa kaya maging matalino, no? Bubo ka talaga kahit kailan. Talaga nag-aaway kami, sasagutan kami. Hindi talaga ako paano. Puro ka silos. Ewan ko. Makakatagal pa ba ako sa'yo? Sa tagal ng pagtitiis ko sa'yo? Ngayon ko lang naisipan na lumabas ng bahay. Gusto mo ako itali palagi. Ano nangyari sa buhay natin? Namamalimos lang tayo lagi. Naghintay kung sino magbigay. May magbigay. Kung wala. Huwag ganun isipin. Dapat yung ba, ibahin mo yung ng utak mo. Sabi ko sa kanya talaga, away kami.
Kasi pag once nagpahatid niya ako sa driver talaga, dun tapos talaga. Tapusin ko talaga, hindi ako babalik. Sabi ko, sige ha. Katamaran mo, ipairal mo yung katamaran mo. Huwag mo ako ipahatid mo ako sa ibang tao. Hindi mo na ako makikita. Yun sa isip ko. Mabuti naman siya naghatid. Takot lang niya pag ibang tao maghatid sa akin, no. Ang isip nun, wala na. Ang nasa isip niya, hinahalik-halikan na ako, inaano-ano na ako. Ganun, napaka-advance mag-isip, napakatalino mag-isip pagdating sa mga ganyang bagay. Pero pagdating sa future, wala. Tulog lang. Nga. Maraming tulog ang naiipon ni Elias. Si Elias na siguro yung tipong walang stress, tulog lang pag inaantok, kain pag nagugutom. Kasi nandyan yung sister-in-law sa kabila, hingi lang doon sa kabila. Iba naman tayo mga Pilipino, iba yung pagkain natin. Hindi naman tayo nabubuhay sa mga gano'n. Talagang, magsisikap tayo para makakain ng diba? Ko mga sis. Nandito ako ngayon sa labas kay Madam Cora, hinihintay ko siya. Nandun sila sa Philippine Embassy. May sila doon, program. Santa Cruzan ang mga Pilipina doon. Yung ba maghanap buhay ka ng matino tapos yung asawa mo hindi ka susuportahan. Ang sarap mo imud-mud. Sarap mo imud-mud talaga. Awis. Kung natuloy lang na kung driver lang ang naghatid sa akin, finish. Tapos na. Hindi na ako babalik sa bukid. Salamat. Ay naku. Maybe this is the right time na mag-isip po na ako dito sa city. Siguro mag-stay ako dito ng mga 1-2 buwan, no? Nung pagtapos ng trabaho ko, pinauwi nga ako kaagad eh. Talagang sinundo ako kaagad dito. Wala akong kaalam-alam. Kumatok lang sa gate. Andyan na silang dalawa ni Sammy. Sinundo na ako kaagad. Pinauwi na ako kaagad. Kurug-kurug agad. Ganun trabaho, kurug-kurug. Sting animal yung kurug-kurug yan. Di pa matapos-tapos. Basta mga sis, balitaan ko kayo sa update ng aking magiging second boss dito sa city. Holiday nila Mayra next month, 2 months daw. Pupunta yan siya dito. Sabi ko, bakit? Tutulong ka sa akin maglinis ng bahay? Oo. Sabi niya ganun, oo. Tutulong daw siya maglinis. Tingnan natin. Nabuburing kasi siya doon sa bukid. Tapos andyan na naman, mama, upo sa'yo, tabi mo. Kailan tayo babalik sa Pilipinas? Sabi ko, maghintay ka. Kasi kaya ako nagtatrabaho para sa'yo. Para sa pangarap mo. Yun sabi ko sa kanya. Ayun, pag alis ko kanina, binigyan ko yung aking binata na allowance. Pumasok ka araw-araw ha. 5,000 yan. Kung gastos-gastos yan, allowance mo araw-araw. Sa amin, binigyan ko ng 500. Si Mayra din 500.
Nag-iwan ako kay Elias ng pang-grocery nila. Mag-grocery ka, ha? Dapat pag uwi ng mga bata galing sa school, may pagkain na. Okay lang ako yung magpagod, pero yung dalawa sana ba walang away, magsuportahan each other. Kasi para sa pamilya naman ang ginagawa, hindi naman para sa ibang tao. Hindi naman ako naglandi dito sa city, hindi ako nag-aano. Trabaho lang dito sa bahay, tulog ko. Kala siguro niya, ko may pupulot pa ba sa mukha ko, sa katawan ko? Kung mayroon man siguro yung construction sa Philippines. Asawa ko ng construction sa Philippines. May mag-aabot pa sa akin ng pera. Linggo-linggo. Oh, honey, ito na yung sweldo ko. Ito na yung pag-budgetin mo buong linggo or buong buwan. No? Sarap kaya ng ganun siguro. Kung asawa mo sa'yo, mag-remit sa'yo ng ng pinaghirapan. Yan ang sabi ko kay Elias. Alam mo, ang saya ko siguro pag ganun ang ginagawa mo yung, oh, my sweetheart, my darling, my honey, ito lang yung kinaya ko. Ito lang yung budgetin mo, ha. Susunod na naman, babawi tayo. Wala eh. Sabi ko sa kanya, dapat ganun. Bigyan mo naman ako ng happiness, konti, kahit konti lang, ganun lang. Bigyan mo ako ng kunting halaga, ganyan. Kaso hindi ka marunong eh. Sabi niya, ikaw mukha kang pera. Yes, mukha akong pera. Bakit? Sino nagluluto? Sino nagbabudget sa kusina? Diba ako? Ikaw, uupo ka lang dyan. Nakahain na nga yung kinakain mo. Nandyan na yung tubig, nandyan na yung uulamin, nandyan na yung pagkain. Wala. Susubo ka na lang. Tapos, ewan ko mga sis, hanggang kailan ako sa buhay na ganito. Sa 20 years kong pagtitiis, sana makaya ko padagdagan pa ng 20 years ni God, no? Makaya pa ng konsyensya, makaya pa ng pasensya. Sana lang. Ang hirap ng buhay, papahirapin mo pa. Hindi naman mahirap ang buhay kung magtulungan lang kayo, ganyan. Support each other, ganun. Isa nagtrabaho, ang isa sa bahay. Ganun. Kaso iba ang iniisip eh. Pag ang isa nawala, ang iniisip ng lalaki na naglalandi na. Mariosep. Kailan ka kaya talaga yayaman? Hindi ka aasinso pag ganyan ang isip mo. Hindi ka yayaman pag ganyan ang isip mo. Puro ka silos. Ako gusto ko magkaipon para sa anak natin. Nag-aaral yan sila. Sus ko, Mariosep eh. Ewan ko na lang sa buhay ko mga sis. Salamat sa inyong suporta. Sinuportahan niyo pa rin ako hanggang ngayon. 5 years na sa YouTube. Salamat. Ganito kong paraan pinalaki yung aking mga anak. Oo nga, may nakita ako, may nabasa ako sa comments na ako, paring Elias, may sakit daw, pero pagdating sa kurog-kurog, wala naman. Ganun ang trabaho niya mga sis, kurog-kurog lang. Gusto ko magkahiwalay muna kami ng mga 1 taon, 2 taon. Gusto ko makaipon. Tapos mamili ng hayop sa probinsya, mga baka. Tapos yun.
lagaan mo, padamihin. Yun ang ano sa amin sa bukid doon, mga kambing, may kambing ako doon, ano pa yun? 2, mga 3. Tapos 3 kambing ko ngayon, buntis yung isang kambing. Nanganak yun ang ano, 3. Isa lang ang na-survive kasi taglamig siya ng anak. Namatay sa lamig yung 2. Isa lang yung nakasurvive. Gusto ko makaipon, tapos mag-stay sa bukid, mag-alaga ng mga hayop, ganun ba? Napakahilig na pinag-inano ko yun, pinagsabihan ko, sabi ko, wag ka inom ng mga isting-isting. Araw-araw ka umiinom ng isting. Dati ang nung iniinom niyan, booster. Yung booster na ganyan lang kahaba. Color yellow. Sabi ko, sige, inom ka ng ganyan para mabilis kang mamatay. Ngayon, nag-iba ng brand. Sting na naman. Sting ng sting, kahit walang kain, sting yan siya ng sting. Sige, huwag ka makinig. Sa bagay, may mga kapatid ka naman. Ano mangyari sa may kapatid ka naman, oh. Yun ang inaasahan mo, kapatid mo. Pag sasabihan ka maghiwalay, okay lang, okay, you can go, no problem about me. So, ganunin ka lang. Mabuhay daw siya kung wala ako. Nandyan lang sa kabila yung sister-in-law niya. Utusan lang niya yung anak niya, kumuha ka ng pagkain doon. Kumuha ka ng tsaa doon. Ganun lang, ganunin yung mga bata, utusan niya. Pag ako talaga magkaipon, tapos gaganunin ako, may pera ko, okay, you can go, uuwi ako agad. Kaso wala pa akong pera, pakapalan muna. Tahimik lang muna. Sa kanya pa ngayon. Pagpapabor sa akin ang panahon, ewan ko lang. Lintik na walang ganti. O diba? Drama yun, ha? Bye, Pakistan na. See you, America. Bye mga sis. Salamat. Thank you for watching sa aking chapter ng buhay. Another page sa chapter ng buhay ko. O diba? Abangan ang aking interview. Malalaman nyo yan. Kung saan ako makakatrabaho. May PWD. May bata. Tapos yung mama doktor. Tapos yung mama daw mahigpit masyado sa anak niya. Kailangan lahat ng mga bagay naka-organize. All around ka. Mahigpit masyado yung nanay. Parang ayoko doon. Negative ako doon. Parang doon na ako sa PWD or parang doon sa dalawang mag-asawa na foreigner. Ganun. Sana. Diyan. 3 ang ano natin. Target for tomorrow. Target for tomorrow. So, yun. Balitaan ko kayo mga sis. Sa pagkakatulong dito sa Pakistan. Alam nyo, mataas sobra ang demand dito ng Pilipinas, $600. Meron pa ngang $650 with allowance yan. Yung mayaman na talaga, kumukuha sila. $600, $650 US dollar ha.
Kasi in demand dito ang mga Pilipina. Iba daw magtatrabaho kaysa Pakistan. Ang mga Pakistan daw magtrabaho, hapyaw-hapyaw lang yan sila. Pero tayo talagang ganyan talaga tayo. Street tayo eh. Pag mga kapwa daw nila, pag ganyan-ganyan lang yan daw trabaho. Oo nga naman no. Ang rate ng mga ano dito, ang rate ng mga Pakistani na babae, nasa 30 lang sila. At saka mga 30, pag matagal na 40, umabot ng 20 years. Pagbago, umabot ka ng ano lang, 25, 20, 30, ganyan lang. Pero pag Pilipina ang i-hire, mahal mga sis. At saka pag nag-hire ng Pilipina ang Pakistani, mayaman yan. High profile yan kapag may Pilipina. Doon nga sa ano, yung ano ko, pinaka high profile, isa sa high profile dito sa Islamabad. Mabot ng 15 yung Pilipina niya ha, isang bata, 2 Pinay. Tapos daming sasakyan, daming driver din, daming ano. Grabe no. Doon ko nasaksihan ang anak ng mayaman, 2 ang yaya or lalaki. Pag tumakbo ang batang lalaki, takbo ka din. Kasi ko kawawa ang ano ang yaya. Ano ba yan kabayan? Alaga mo, napapagod ka, akyat baba sa 3rd floor, 4th floor, sunod-sunod ka rin. Uy, kawawa man si kabayan. Sabi ko, sus ko, pag ako ganito, surrender ako. Di bali na maglinis, ako na maglinis, maglaba, magplancha, wag lang ganito eh. Oo, bata, grabe. Hindi mo masasaway. Sasabihin mo sa nanay na ganito, ganyan. Oo lang nanay, walang pakialam. Gawin mo yung trabaho mo, ganyan trabaho mo eh. Ganun. Kaya medyo takot ako sa mga bata na mga ganyan. Uy, pahabol-habulin ka. So, ito na guys. Thank you for watching. Haba na ng yoyo ko. 20 minutes na oh. Bye! God bless everybody and ingat sa yung lahat. Sa ano pala nagtatanong sa aming ano, sa kaguluhan dito, India and Pakistan. Wala na pong gulo. Tahimik na, ceasefire na sila. Pero may mga balita-balita na sisiklab ulit. Pero yung Pakistan, hindi nagpapatalo yan kasi, alam mo yung pag-uwi ko dun sa amin, maraming mga sasakyan na nakapila, mga hundreds of sasakyan nakapila sa mga gilid-gilid. Nag-ano pa rin sila, nagre-ready sila. Kasi kapag inanuhan sila, re-respect sila. Hindi naman nangunguna ang Pakistan. Kumbaga, ang ano lang, kabila. Rumisbak talaga sila. Napakatapang yung mga army ng Pakistan. Saludo kami talaga sa inyo. Grabe. Lang kain-kain yan sila. Makaserve lang sa country nila. Kaya ang mga army dito, ang liliit na mga tiyan. Bihira lang yung ano, tataba. Liliit nila. Tapos, darating pa yung fasting, lalong lumiit na. Ganyan na yun sila. So, ito na guys. Bye-bye na. Bye!